Ito ang gabi na ang sarili kong anak at manugang ay nagtangkang pumatay sa akin. Gusto nila akong alisin at kunin ang lahat ng aking pinaghirapan. Mismong sa aking bahay, lason ang inihain sa akin. Ang binuo ko ang 1.2 bilyong piso na kumpanya para sa kinabukasan nila. Ibinigay ko ang financial stability at lahat ng comfort na gusto nila. Pero sa mga mata nila, isa lang akong balakid. Isang matandang lalaki na walang pakialam sa mundo. Inakala nilang tapos na ang lahat. Ngunit ang aking kasambahay, si Doris, ang nagligtas sa akin. Siya ang naging trump card ko, ang aking tanging liwanag. Hindi nila alam, may lihim na codicil pala akong nakatago. Isang pagbabago sa will na hinding-hindi nila makikita. Gusto nilang kunin ang aking dangal at legacy, pero hindi ko hahayaang manalo ang kasakiman. Mananaig ang justice. Bibigyan ko sila ng isang lesson na hindi nila malilimutan. Kung nakaranas ka na ng hiya sa sarili mong pamilya, kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Like and share ang video na ito. Ako ay handa na sanang ilipat ang aking kumpanya sa pangalan ng aking anak na lalaki. Ang aking manugang na babae, si Lyra, ay nakangiting iniabot sa akin ang isang tasa ng kape. Subalit biglang bumangga sa akin nang hindi sinasadya ang aming kasambahay, si Doris, at bumulong sa aking tainga, "Huwag mong inumin, Sir Virgil. Magtiwala ka sa akin." Palihim akong nagpalit ng tasa, at ang inilaan para sa akin ay siya ring inabot ko kay Lyra. Pagkaraan ng 5 minuto, nagpakita siya ng kakaibang reaksyon. Inakala nila na napakatalino nila. Sinubukan nilang gawin ang lahat para sirain ako, ngunit wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang katarungan ay siguradong mananaig. Bago ko ikwento sa inyo kung ano ang sumunod na nangyari sa loob ng ambulansya, mag-iwan muna kayo ng komento. Ipaalam ninyo sa akin kung saan ninyo ako pinanonood. Kailangan kong malaman na ang kwentong ito ay umaabot sa mga taong nangangailangan itong marinig. Ang pangalan ko ay Virgilio Alonzo o Vergel, at sa edad na 69, inakala ko na nasaksihan ko na ang lahat ng uri ng pagtataksil na iniaalok ng mundo ng negosyo. Nagkamali ako. Ang pinakamasahol na pagtataksil ay naghihintay pala sa akin sa aking sariling tahanan. Nakabalat kayo bilang isang simpleng pagpupulong ng pamilya, isang umaga ng Martes noong Oktubre. Binuo ko ang Alonzo Development Corporation at ito ay naging isang imperyo ng real estate na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 bilyong piso dito sa aming bahay sa eksklusibong komunidad ng Ayala, Alabang. Ang malaking bahay na ito ay naging akin at ni Elena sa loob ng 30 taon. 10 taon na siyang wala, yumao na. Pero minsan sa umaga, umaasa pa rin akong makikita ko siya sa kusina. Si Miguel, o Migs, ang aming nag-iisang anak na lalaki, ay nagtatrabaho sa kumpanya sa loob ng 5 taon. Hindi naman siya exceptional, pero siya ang pamilya, kaya dapat ay may halaga iyon. Noong umagang iyon, si Doris Manalo, ang aming kasambahay sa loob ng 20 taon, ay nagtimpla na ng aking kape. Tahimik siya at efficient. Ngunit may kakaiba sa kanya ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos niya ang tasa. Ang kanyang mga mata ay panay, ang tingin sa labas ng bintana. "Ayos lang ba ang lahat, Doris?" tanong ko. "Opo, Hinoong Alonzo," tugon niya. Masyadong seryoso, masyadong controlled ang kanyang boses. Tumawag si Migs gabi bago iyon. "Tay, kailangan nating pag-usapan ang succession plan. Panahon na po." Siya ay 42. Kasal kay Lyra Jimenez na may background sa chemistry mula sa isang kumpanya ng parmasyutika. Sumali siya sa amin bilang marketing director 2 taon na ang nakakaraan. Dumating sila ng eksaktong Tesmanisindos ng umaga. Si Migs, nakasuit na napakamahal. Si Lyra, may dalang pastries at isang insulated carrier na may 3 tasa ng kape. "Magandang umaga, Tay," bati ni Migs at nagbigay siya ng isang napakaikling kiss sa aking pisngi. Parang pilit tulad ng dati. Dinala ni Lyra ang paborito mong dark roast mula sa bagong tindahan sa Makati niya. Kakaiba, handa na ang kape ni Doris sa paborito kong asul na porselanang tasa. Ngunit inilabas ni Lyra ang mga bagong tasa, nakangiti ng pilit. "Napakamaalalahanin mo," sabi ko, at tinanggap ang tasa. "Iba ang amoy nito, medyo mapait."
Umupo kami sa aking study. Ikinalat ang mga dokumento ni Migs sa ibabaw ng aking mesa. Kailangan mo po itong lagdaan ngayon, Tay. Formalities lang, sabi niya. Kinuha ko ang aking kape. Pinanood ako ni Lira nang may pagka-intense na dapat sana ay nagpakita sa akin ng babala. Doon lumitaw si Doris sa tabi ng aking silya, may dalang tray ng mga papel. Nadapa siya, nangangapos sa paraang hindi ko pa nakikita sa kanya. Tumunog ang tray, kumalat ang mga papel. Biglang nasa tainga ko ang kanyang bibig. Huwag mong inumin, sir, bulong niya. Pakiusap, magtiwala ka lang sa akin. Tinabig ng kanyang kamay ang aking braso. Tumapon ang kape sa ibabaw ng desk na mahogany. Nagmura si Migs. Si Doris ay nagsabi ng paumanhin ng paulit-ulit at tumabig pa ng iba pang mga gamit. Sa gitna ng chaos na iyon, kinuha ni Lira ang isa sa mga tasa. Hindi ko na alam kung alin at uminom siya ng mahaba. Diyos ko, Doris, sigaw ni Lira. Pasensya na po, Ginang Alonzo, sabi ni Doris. Ngunit ako ang tiningnan ni Doris, hindi si Lira. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng laking ginhawa. 5 minuto ng paglilinis. Si Migs iritado dahil nasira ang mga dokumento. Si Lira, pinupunasan ang mantsa ng kape sa kanyang blazer. Ang babala ni Doris ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Huwag mong inumin. Magtiwala ka sa akin. Tapos biglang namutla si Lira. Mabilis itong nangyari. Isang sandali ay nagrereklamo pa tungkol sa dry cleaning. Ang sumunod ay nanginginig na siya sa kanyang upuan. Nakakaramdam ako ng kakaiba, honey, anya. Lumapit sa kanya si Migs. Anong problema? Nahihilo ka ba? Umiikot ang lahat. Sinubukan niyang tumayo, ngunit bumigay ang kanyang mga binti. Bumagsak siya at nakita ko ito. Ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pawis sa kanyang noo, ang kanyang mga mata na nag-iba. Tumawag ng 911, sigaw ko. Hawak na ni Migs ang kanyang telepono, ngunit ang kanyang boses ay parang inensayo. Opo, ang aking asawa, nakolapso siya. Ang katawan ni Lira ay nanigas. Nagkonvulsyon siya pabalik. Ang tasa ng kape ay nabasag. Mabilis kumilos si Doris at inilagay siya sa gilid. Lumuhod ako sa tabi nila. Sinusubukang iproseso ng aking utak ang nangyayari. Pagkalason sa pagkain, stroke. Ngunit ang babala ni Doris ay patuloy na umalingaw-ngaw. Huwag mong inumin ang kape na iyon. Ang tasa na dapat ay para sa akin. Ang tasa na nakuha ni Lira nang hindi sinasadya. Dumating ang ambulansya makalipas ang 6 na minuto. Mabilis kumilos ang mga paramedic. Mga tanong, IV, stretcher. Iginulong nila si Lira patungo sa pinto. Pinanood ko ang mukha ni Migs nang inakala niyang walang nakatingin. Gumugol ako ng 42 taon sa pag-aaral kung paano basahin ang mga tao. Ganoon ko binuo ang aking imperyo. Ang nakita ko ay hindi takot para sa kanyang asawang naghihingalo. Ito ay kalkulasyon. Mabilis kumilos ang mga paramedic pero ang tanging na pagtutuunan ko ng pansin ay si Migs sa tapat ko. Ang telepono ay nakadiin sa kanyang tainga, ang boses ay pumipiyok sa eksaktong tamang paraan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, sabi niya. Bigla lang siyang nag-collapse. Ngunit patuloy kong naririnig ang bulong ni Doris. Huwag mong inumin, sir. Ang emergency entrance ng ospital ng Makati ay 3 milya mula sa bahay. Bumukas ang mga automatikong pinto ng may bahagyang ingay. Iginulong nila si Lira diretso sa trauma bay. Isang doktor ang lumitaw, mga huling bahagi ng 40s, itim ang buhok na nakatali. Nakasaad sa kanyang badge, Dr. Julia Mercado, Emergency Medicine. Anong nangyari? Tanong niya. Nagsimulang magsalita si Migs. Kape, collapse, convulsion. Magaling siya dito. 42 taon. At hindi ko napagtanto kung gaano kasanay na aktor ang aking anak. May kilala ba siyang allergies? Sinuri ni Dr. Mercado ang walang reaksyong katawan ni Lira. Wala, sabi ni Migs. Ang kanyang mga mata ay masyadong nakakontrata. Ang tibok ng puso ay erratic. Tumingin siya sa isang nurse. Full tox screen, CBC, chem panel, at idagdag ang arsenic levels. Arseniko. Arseniko. Ang pagkagulat ni Migs ay parang totoo. Para lang makasigurado, aniya. Ngunit ang ekspresyon ni Dr. Mercado ay nagsabi sa akin na alam na niya. Bumaling siya sa akin. Nandoon kayo nang mangyari ito. Nagkakape kami sa aking study.
Natapon ng aking kasambahay. Nagkaroon ng confusion. Uminom si Lira sa isa sa mga tasa. Aling tasa ang para sa inyo, Ginoong Alonso? Ang tanong ay tumama tulad ng isang kamao. Hindi ko alam. Masyadong mabilis nangyari, sabi ko. Mag-o-order ako ng blood work para sa inyo rin. Kung ang kape na iyon ay inilaan para sa inyo, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Dumating ang isang pulis habang kinukuha ang aking dugo. Police Official Reyes. Mandatory reporting, paliwanag ni Dr. Mercado. Ang hinalang pagkalason ay nangangailangan ng abiso sa law enforcement. Gumagalaw si Migs sa kanyang upuan. Pagkalason? Insane iyan. Walang sumagot sa kanya. Dumating ang mga resulta, 90 minuto ang lumipas. Bumalik si Dr. Mercado na may dalang tablet at isang ekspresyon na nagsabi sa akin ng lahat. Ang inyong manugang ay may acute arsenic poisoning. Nakakamatay na dosis. Kritikal ang kanyang kondisyon. Nanatiling matatag ang aking mga kamay. Pagsasanay sa negosyo, huwag magpakita ng kahinaan. At ako? Tanong ko. Kayo ay may chronic arsenic exposure, Ginoong Alonso. Consistent low-dose poisoning sa loob ng humigit kumulang 3 buwan. Sisimulan na namin agad ang chelation therapy. 3 buwan. Hulyo, Agosto, Setyembre. Ang pagod na inakala kong dahil lang iyon sa katandaan, ang pagduduwal na iniuugnay ko sa distress, ang pagkalito sa panahon ng mga board meeting. May isang taong dahan-dahang pumapatay sa akin. Ngayon sana, ang araw na tuluyan itong magtatagumpay. Sino ang may access sa inyong pagkain at inumin? Tanong ni Dr. Mercado. Ang aking anak, ang kanyang asawa, ang aking kasambahay. Gugustuhin ng detective na kausapin silang lahat. Sa bintana ng consultation room, nakita ko si Migs sa hallway. Hawak ang telepono. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa screen. Nagte-text sa isang tao. Sumisira ng ebidensya. Siguro itinuro ko sa kanya ang lahat tungkol sa negosyo, kung paano basahin ang balance sheet, makipagnegosasyon sa isang contract. Ngunit itinuro ko rin sa kanya nang hindi ko sinasadya kung paano itago ang tunay mong nararamdaman, kung paano umarte. Tumingin siya, nagtagpo ang aming mga mata sa salamin. Sa isang segundo lang, nawala ang kanyang maskara. Hindi pagkakasala, hindi takot. Iyon ay kalkulasyon pa rin tulad ng paglutas niya sa isang problema, pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Ang aking anak, ang lalaking pinag-ukulan ko ng isang legacy. Naging negosyante ako sa loob ng 40 taon. Nakaligtas ako sa pagbagsak ng merkado, hostile takeover, recession. Alam ko ang pagkakaiba sa pagitan ng masamang swerte at sinasadyang sabotage. Hindi ito aksidente, pagpatay ito. Premeditated, methodical, mapagpasensya. At habang pinapanood ko ang aking anak sa likod ng salamin na iyon sa emergency wing ng ospital, isang kaisipan ang patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip. Dapat ay patay na ako. Kinabukasan, nakita ko si Doris sa kapilya ng ospital. Nag-iisa sa huling pew, may hawak na rosaryo, umaalpas ang mga luha sa kanyang mukha. Tumingin siya nang marinig ang yabag ko sa bato. Ginoong Alonso, pasensya na po. Umupo ako sa tabi niya. Ang kapilya ay amoy furniture polish at lumang himnaryo. Isang amoy na nagpaalala sa akin kay Elena at sa aming buhay na pakiramdam ko ay napakalayo na. Iniligtas mo ang buhay ko, Doris. Dapat ay sinabi ko na sa inyo kaagad. Sir, nanginginig niyang kamay. Nakita ko siya 6 na linggo na ang nakalipas. Si Ginang Lira sa kusina bago mag-almusal. May hawak siyang vial malinaw na likido. Naglagay ng patak sa inyong kape. Hinalo, tapos umalis na parang walang nangyari. Kinuha niya ang isang maliit na spiral notebook mula sa kanyang purse. Sa loob, may 3 buwan ng maingat na sulat kamay. Mga petsa, oras, obserbasyon. Hulyo 15, nagreklamo si Sir Vergel ng pagduduwal. Si Ginang Lira, nag-iisa sa kusina ng 6:30 na Agosto 3, nahihilo si Sir Vergel habang tumatawag. Kape ay inihanda ni Ginang Lira. Setyembre 10, nalilito si Sir Vergel sa board meeting. Si Ginang Lira ang nagtimpla ng kape noong umagang iyon. Patuloy kayong nagkakasakit, sir, sabi ni Doris. Tanging sa mga araw na nandoon siya ng maaga at nagpipilit siyang tumulong sa almusal. Ipinakita niya sa kanyang telepono ang mga larawan, medyo malabo,
pero sapat na malinaw. Si Lira sa aking kitchen counter, maliit na vial sa kamay. Isa pang larawan, bukas ang purse ni Lira, kita ang vial sa loob. I-record ko rin po ang kanilang pag-uusap. Nasa bulsa ng apron ko ang telepono. Ang tunog ay mahirap marinig, pero maririnig ninyo. Nag-play siya ng audio, malabo, parang nakikinig sa ilalim ng tubig, ngunit narinig ko ang mga boses, si Migs at Lira, sa kung saan sa loob ng aking bahay. Ang panghuling dosis, boses ni Lira kapag napirmahan niya na ang kumpanya, si Migs. Isa pang recording mula 1 linggo na ang nakakaraan, ang mga symptoms ay perpekto. Kailangan lang nating magtiwala siya sa atin ng isa pang beses. Umupo ako sa pew ng kapilya, nakikinig sa aking anak na nagpaplano ng aking pagpatay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Mahal na mahal ko siya, Migs. Sobrang ipinagmamalaki ko siya. Natakot po akong hindi kayo maniniwala sa akin. Nasisantihin ninyo ako at hindi ko na kayo mapoprotektahan pa. Ang kanyang boses ay pumiyok. 20 taon na ang nakalipas, kailangan ng operasyon ng aking anak na babae. Neuroblastoma stage 3. Hindi sasagutin ng insurance ang experimental treatment. Kayo po ang nagbayad ng lahat, 20 milyong piso. Iniligtas ninyo ang buhay niya. Tiningnan niya ako ng mga matang namumula. Hindi ko po hahayaang patayin nila kayo. Utang ko sa inyo ang buhay ng aking anak. Wala kang utang sa akin, sabi ko. Ako ang may utang sa inyo ng lahat. Bumukas ang pinto ng kapilya. Isang babae sa kanyang unang bahagi ng 50s, may suit na praktikal, may badge sa sinturon. Virgilio Alonso. Ako si Detective Cara Bravo, Manila PD. Sabi ni Dr. Mercado, baka nandito kayo. Lumipat kami sa isang consultation room. Itinala ni Detective Bravo ang lahat. Ipinakita ni Doris ang notebook, mga larawan at pinaplay ang audio. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa buong panahon. Ginang Manalo, bakit hindi ninyo ito inir-report ng mas maaga? Natakot po ako. 2 beses akong tinakot ni Ginoong Migs na sisantihin noong nakaraang buwan. Sabi niya, masyado akong nosy. Akala ko po kung aakusahan ko sila ng walang patunay. Pero nagtipon kayo ng patunay. Kailangan ko po. Kailangan ko siyang iligtas. Pinag-aralan ni Detective Bravo ang ebidensya. Pinakinggan ang mga recording ng 3 beses at sa wakas ay tumingin sa akin. Ginoong Alonso, batay sa ebidensyang ito, ang inyong anak ay maaaring sangkot sa conspiracy na gumawa ng pagpatay. Kakailanganin namin ng search warrants para sa inyong bahay, tirahan ng inyong anak at kanyang office. Tumigil siya. May iba pa ba kayong hindi sinasabi sa amin? Naisip ko ang mga kamera. Ang mga kamera na inilagay ko 3 linggo na ang nakakaraan nang sabihin sa akin ng aking businessman's instincts na may mali. Ang mga kamera na kumuha ng lahat. Hindi pa, sabi ko. Ang mga mata ni Detective Bravo ay kumitid. Alam niyang may tinatago ako. Kapag handa na kayo, kailangan naming malaman ang lahat. Nang hapong iyon, nagdesisyon ako. Kailangan malaman ni Detective Bravo ang lahat. Naglagay ako ng mga nakatagong security cameras 3 linggo na ang nakalipas. Bumalik kami sa consultation room. Tumigil ang panulat ni Bravo sa gitna ng note. Ano? Professional surveillance, video at audio sa aking study at living room. Bakit hindi ninyo ito binanggit kahapon? Kailangan kong makasiguro na mapagkakatiwalaan ko kayo. Tinawagan ko na ang aking abogado. Alam ko kung saan ako nakatayo sa batas. Sinasabi ko na sa inyo ngayon. Bakit naglagay ng kamera? Masyadong nagpumilit si Migs para sa pulong na ito. Tumawag ng 3 beses sa 1 linggo. Ang pag-aalala ni Lira sa aking kalusugan ay parang inensayo. Nagbasa ako ng mga tao sa loob ng 40 taon, Detective. Sabi ng aking instincts, may mali. Gusto ko lang ng patunay na paranoid lang ako. At paranoid ba kayo? Hindi. Pagkalipas ng 2 oras, sinuri namin ang footage sa isang laptop. Timestamp, 2 linggo bago ang insidente. Aking study, si Migs at Lira lang. May hawak si Lira na vial. Ito na ang panghuling dosis. Sigurado ka sa dami? Tanong ni Migs. Magdudulot ito ng cardiac arrest sa loob ng ilang oras. Pagdating ng sino man upang sumuri sa arsenic, huli na ang lahat. At hindi ito masusubaybayan. Bakit? Ang arsenic ay perpektong ginagaya ang heart failure.
Makikita ng coroner kung ano mismo ang gusto natin. Ngumiti siya, malamig, clinical. Kapag napirmahan na niya ang kumpanya, gagawin natin iyan sa umagang iyon. Tapos, atin na. 1-2 bilyong piso, kasama ang 350 milyong insurance. Marami pang footage, mga araw ng pagpaplano, pagkalkula ng dosis, alibis. Si Migs, pinag-uusapan ang pagbebenta ng kumpanya kaagad. Lumipat sa isang lugar na mainit. Si Lira, nagre-research ng mga bansa na walang extradition treaties. Nang matapos ang huling clip, sumandal ako. Pinanood ko ito gabi-gabi sa loob ng 2 linggo. Patuloy akong umasa na magbabago ang kanyang isip, na maaalala ng aking anak ang karangalan, katapatan. Pumiyok ang aking boses. Hinding-hindi niya ginawa. Bakit hindi ninyo sila hinarap? Dahil kailangan ko ng patunay. At dahil mahal ko siya ng sobra para maniwala hanggang sa wala na akong pagpipilian. Tumawag si Bravo, kumuha ng warrants. Nangyari ang paghahanap kinabukasan. Natagpuan nila ang arsenic vial sa office desk ni Lira, nakatago sa isang nakalock na drawer. Sinubaybayan ng Financial Forensics ang 25 milyong piso na inilipat mula sa mga company accounts patungo sa personal accounts ni Migs sa loob ng 8 buwan, maliliit na transfer na maingat na nakaistruktura upang maiwasan ang flags. Tapos, ang mga insurance policies. 350 milyong piso sa aking buhay, si Migs ang beneficiary. Kinuha 8 buwan na ang nakakaraan nang magsimula ang embezzlement, nang magsimulang magtanong si Lira tungkol sa aking kalusugan, aking stress, aking diet. Tumawag si Detective Bravo kinagabihan. Dadalhin namin silang 2 bukas. Ang ebidensya ay overwhelming. Kumusta si Lira? Kakausapin namin siya kapag stable na siya. Huminto siya. Ginoong Alonzo, ang kasalukuyan ba ninyong will ay iniiwan ng lahat kay Migs? Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking hotel. Nag-check out na ako sa bahay. Hindi na ako makatulog doon. Hindi na. Pinalitan ko iyan 2 linggo na ang nakakaraan. Ang araw pagkatapos kong makita ang footage. Paano pinalitan? Kung magtataksil si Migs sa akin, wala siyang mamanahin. Ang lahat ay mapupunta sa isang foundation para sa elder abuse prevention. Tahimik si Bravo, kaya sinubukan kayong patayin ng inyong anak para sa isang mana na hinding-hindi niya matatanggap. Opo, alam ba niya? Hindi pa. Ngumiti ako ng walang humor. Pero malalaman niya. Araw 4. Ang aking abogado ay nag-slide ng isang dokumento sa tapat ng mesa kay Detective Bravo. Ang codicil ay may petsang 2 linggo bago ang insidente. Nagbasa ng malakas si Bravo. Kung ang aking anak na lalaki, si Miguel Alonzo, ay matagpuang gumawa ng pagtataksil sa pamamagitan ng karahasan, pagnanakaw, pandaraya, o tangkang pananakit, ang kabuuan ng aking ari-arian ay ilalagay sa trust para sa Alonzo Foundation para sa proteksyon ng mga nakatatanda. Tiningnan niya ako. Isinulat ninyo ito kinabukasan pagkatapos ninyong makita ang footage? Opo. Hindi ko hahayaang manahin niya ang bagay na handa siyang pumatay para makuha. Kaya, pinatay niya kayo para sa 1-2 bilyong piso na hinding-hindi niya matatanggap. Iyan ang irony. Sinira niya ang kanyang buhay nang walang kabuluhan. Tumunog ang telepono ni Bravo. Lumabas siya at bumalik makalipas ang ilang minuto. Isang babae ang nagpunta sa Manila PD. Si Teresa Tess Gonzales, nagtrabaho kasama ni Lira sa Bellingham Pharmaceuticals. Sabi niya may nawawalang arsenic sa kanilang lab 6 na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan bago pa man magsimula ang pagkalason. Si Tess, 43, kinakabahan, may bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Dapat ay inireport ko ng mas maaga. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Noong nakaraang Marso, nagpakita ang aming inventory na nawawala ang arsenic trioxide, mga 50 degree siguro. Si Lira ay nagtatanong na ng mga kakaibang tanong. Kung gaano katagal na didetect ang arsenic? Anong mga test ang nagpapakita nito? Kung tinatakpan ba ng heart failure ang pagkalason? Tumingin siya sa akin. Nang makita ko ang kanyang larawan sa balita, alam kong siya iyon. Ang security footage mula sa Bellingham ay nagpakita kay Lira sa restricted storage area noong Marso 15, 2 minuto sa loob. Umalis na mas puno ang bulsa ng lab coat kaysa dati. Ito ay nagpapatunay ng premeditation, sabi ni Bravo. 6 na buwan ng pagpaplano.
Nangyari ang pag-aresto 2 linggo ang lumipas. Tumawag si Bravo pagkatapos. Kinuha namin si Migs ng 6 number ng EU. Humingi siya ng pahintulot na makita kayo. Ano ang sinabi niya? Gusto niyang bumisita kayo. Kausapin siya. Wala akong sinabi. Si Lira ay inilipat na mula sa ospital patungo sa county jail. Parehong kinasuhan ng conspiracy na gumawa ng pagpatay, tangkang pagpatay, embezzlement, pagnanakaw ng controlled substance. Tinanggihan ang bail para sa kanilang dalawa. Ang trial ay malamang na 6 na buwan mula ngayon. Susubukan ng kanyang abogado na isisi kay Lira, sabi ko. Alam ko. Pero hindi nagsisinungaling ang mga kamera. 6 na buwan ang lumipas, pumasok ako sa Stamford Superior Court. Punong-puno ang courtroom, media, sketch artist, mga manonood na naakit ng mga headline, ang anak na naglason sa kanyang ama para sa milyon-milyong piso. Umupo si Migs sa defense table na nakasuot ng suite na binili ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Ang kanyang abogado si Ginoong Holloway ay bumulong ng isang bagay. Tumango si Migs. Tapos nakita niya ako, sinubukan niyang ayusin ang kanyang mukha upang magpakita ng pagsisisi, ngunit napakaraming beses ko nang pinanood ang mga camera recordings. Alam ko kung ano ang hitsura ng tunay na Migs. Nagsalita ang bailiff, tumayo ang lahat. Ang Superior Court ay kasalukuyang nasa sesyon. Kagalang-galang na hukom Patricia Morrison ang namumuno. Umupo ang hukom. Pumasok ang jury. 12 mukha na magpapasya sa kapalaran ng aking anak. Tumayo ang prosecutor si Ginang Thornton. Ang korte ay handa na, kamahalan. Magsimula tayo. Habang inilalahad ni Thornton ang mga kaso, ang sistematikong pagkalason, ang embezzlement, ang insurance fraud. Naisip ko ang mga nakatagong kamera, ang footage na makikita ng jury, si Migs at Lira, nagpaplano ng aking kamatayan sa kanilang sariling boses. Ang aking anak ay gumugol ng 8 buwan sa pagpaplano ng aking pagpatay, nagnakaw ng ₱250,000, kumuha ng 350 milyon na life insurance, dahan-dahang nilason ako sa loob ng 3 buwan. At sa huling araw na iyon, iniabot niya sa akin ang kape ng nakangiti. Alam niyang iyon ay inilaan upang patayin ako. Ang lahat ay para sa isang mana na hinding-hindi niya matatanggap. Ang codicil na isinulat ko ay tinitiyak na ang bawat piso na sinubukan niyang nakawin, bawat asset na pinatay niya para makuha, ay mapupunta sa pagprotekta sa iba pang mga pamilya mula sa mga taong tulad niya. Gusto ni Migs ang aking legacy. Ngayon, ang tunay kong legacy ay ang pagsiguro na hindi papatayin ng iba pang mga anak ang kanilang mga ama. Tumingin ako sa jury, 12 estranghero na makikinig sa ebidensya. Makikita ang footage, malalaman ang katotohanan. Ang katarungan ay malapit ng mata mo. Araw 3. Nagdilim ang courtroom habang sinimulan ng prosecutor si Ginang Rachel Thornton ang video. Mga ginang at ginoo, malapit na ninyong marinig ang mga akusado sa kanilang sariling mga salita. Nagpaplano ng pagpatay, tumatawa tungkol dito. Ang screen ay nabuhay, 20 feet ang taas, aking study, si Migs at Lira, 2 linggo bago ang pagkalason. Ang boses ni Migs ay pumuno sa silid. Hindi ako makapaghintay hanggang sa mawala na ang matanda. Dapat ay akin na ang kumpanyang iyon, ilang taon na ang nakakaraan. Pinilit kong manood. Kailangan makita ng jury ang aking reaksyon. Upang malaman na kahit ngayon, sinisira pa rin ako nang marinig iyon. Si Lira sa screen. Ang kanyang blood work ay magpapakita lang ng heart failure. Perpektong krimen. Isang juror ang napasinghap, ang iba ay umabante. Isa pang clip. Si Migs, tumatawa. Bukas ng umaga, sa gabi, magiging milyonaryo na tayo. Ang pagtawa, iyon ang bumali sa silid. Hindi lang ang mga salita, kundi ang kagalakan sa kanyang boses, ang kaligayahan sa aking kamatayan. Isang juror ang tinakpan ng kanyang bibig. Ang isa ay umiling, nakatitig kay Migs. Si Migs ay nakatingin sa baba. Hindi niya pinanood ang sarili niyang nagpaplano ng pagpatay. 10 minuto ng footage, mga talakayan sa dosis, timing, kung ano ang bibilhin nila sa pera ng insurance. Nang bumukas ang mga ilaw, naramdaman ang bigat ng courtroom, na parang nasaksihan ng lahat ang isang bagay na hindi na nila mabubura sa isip. Tinatawag ng prosecution si Doris Manalo.
Naglakad si Doris patungo sa stand na nakasuot ng navy dress, magkadikit ang mga kamay. Nang sumumpa siyang magsabi ng totoo, nanginginig ang kanyang boses. Ginang Manalo, gaano katagal kayong nagtrabaho para kay Virgilio Alonzo? 20 taon. Lumapit si Thornton ng marahan. May napansin ba kayong kakaiba tungkol sa pag-uugali ni Lyra Alonzo? Inilarawan ni Doris ang umagang iyon 6 na linggo bago. Si Lyra na may vial, ang mga patak sa aking kape, ang aking lumalalang kalusugan. Bakit hindi ninyo agad sinabi kay Hinoong Alonzo? Dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak. Natakot po akong hindi siya maniniwala sa akin. Nasisantihin ako ni Migs at hindi ko na siya maprotektahan pa. Kaya, nagtipon kayo ng ebidensya? Kumuha ako ng mga larawan, nag-recording, isinulat ang lahat. Kailangan ko po itong patunayan. Kailangan ko siyang iligtas. Iniligtas ninyo ang kanyang buhay noong umagang iyon. Hindi ko po hahayaang patayin nila siya. Lumandas ang luha sa kanyang mukha. Iniligtas niya ang buhay ng aking anak na babae 20 taon na ang nakakaraan. Utang ko sa kanya ang lahat. Nagpalakpakan ang courtroom. Pinayagan niyon ni Hukom Morrison sandali bago nagpatawag ng kaayusan. Pinunasan ni Doris ang kanyang mga mata, nahihiya. Tumingala si Migs, nakatitig kay Doris ng may galit. Tinatawag ng prosecution si Teresa Gonzalez. Umupo si Tess sa stand. Nagpaliwanag tungkol sa Bellingham Pharmaceuticals, ang nawawalang arsenic noong nakaraang Marso, ang mga tanong ni Lyra tungkol sa mga paraan ng detection at mga symptom ng pagkalason. Nakita ninyo ang security footage? Opo. Si Lyra sa restricted storage. Puno ang bulsa ng kanyang lab coat nang umalis siya. Ano ang naisip ninyo nang makita ninyo ang balita? Alam kong dapat ay nagsalita na ako ng mas maaga. Mas maraming witness pa. Isang financial analyst ang sumubaybay sa embezzlement, 25 milyong piso sa loob ng 8 buwan. Isang insurance investigator ang nakahanap ng 350 milyong policy, si Migs bilang beneficiary. Ang bawat piraso ay bumuo sa huli, sistematiko, methodical, 8 buwan ng pagpaplano, pagnanakaw, pagkalason. Ang prosecution ay tapos na, kamahalan. Bumaling si Hukom Morrison sa defense, Ginoong Holloway. Tumayo si Richard Holloway, mahalang suit. Nagpractice ng kumpiyansa. Kamahalan, ipapakita ng defense na si Miguel Alonzo ay na-manipulate ng isang babaeng may expertise sa chemistry at psychology, na siya ay isa pang victim ng pakana ni Lyra Alonzo. Pinanood ko ang jury. Pinanood lang nila si Migs na tumatawa tungkol sa aking kamatayan. Narinig siyang nagsabi na dapat ay kanya na ang kumpanya. Nakinig siyang nagpaplano kung paano gagastusin ang mana. Isisisi ni Holloway ang lahat kay Lyra. Ipinta si Migs bilang mahina, na manipulate, natatakot. Ngunit hindi nagsinungaling ang mga kamera at nakita ng jury ang katotohanan. Tumayo si Holloway sa harap ng jury, taos-puso ang boses. Si Miguel Alonzo ay hindi isang monster. Siya ay isang lalaking nahulog sa impluensya ng isang sophisticated manipulator. Natakot siya. Natakot siyang tanggihan siya. Tumayo si Prosecutor Thornton para sa pagtatanong. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi niya kailangan. Gusto ng defense na maniwala kayo na si Miguel Alonzo ay isang victim. Hayaan ninyo akong ipakita sa inyo kung ano ang tunog ng isang victim. Ipinatugtog niya ulit ang footage, isang clip lang. Ang mukha ni Migs ay pumuno sa screen. Hindi ako makapaghintay hanggang sa mawala na ang matanda. Ihininto ni Thornton iyon. Pakinggan ninyo. Ganyan ba ang tunog ng takot? Ng isang taong pinipilit? Ipinatugtog niya ang isa pa. Dapat ay akin na ang kumpanyang iyon. Ilang taon na ang nakakaraan. Ganyan ba ang tunog ng manipulasyon o karapatan? Hinayaan niyang humawak ang katahimikan. Mga ginang at ginoo, ipinapakita sa atin ng mga kamera ang katotohanan. Hindi na manipulate si Miguel Alonzo. Siya ay eager, siya ay willing, siya ay sakim. At ang tanging pinagsisisihan niya ay nahuli siya. Ang mga mukha ng jury ay nagsabi ng lahat. Tapos dumating ang aking pagkakataon. Naglakad ako patungo sa witness stand, sumumpa na magsabi ng totoo. At tiningnan ng jury, 12 estranghero na magpapasya sa kapalaran ng aking anak. Ang pangalan ko ay Virgilio Alonzo.
Si Migs ang aking nag-iisang anak, na natiling matatag ang aking boses, pagsasanay sa negosyo, ngunit nanginginig ang aking mga kamay. Pinalaki ko siya upang pahalagahan ang karangalan, integridad, katapatan sa pamilya, sa kung saan nagkamali ako. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, ngunit nagkamali ako. Huminto ako, tiningnan si Migs, nakatitig siya sa mesa. Ang lason ay hindi ang pinakamasamang bahagi. Iyon ay ang panunood sa kanyang nakangiti sa akin araw-araw habang pinaplano niya ang aking pagpatay. Nakaupo sa tapat niya sa almusal, pinag-uusapan ang negosyo, naniniwalang may binuo kaming magkasama. At sa lahat ng oras na iyon, dahan-dahan niya akong pinapatay, sinasadya. Pumiyok ang aking boses. Inilagay ko ang mga kamera na iyon, umaasa na mali ako, nagdarasal na maaalala ng aking anak ang mga value na sinubukan kong ituro sa kanya, na pipiliin niya ang pag-ibig kaysa pera. Lumunok ako ng husto. Pinili niya ang pera sa bawat pagkakataon. Humarap ako upang harapin si Migs ng direkta. Sa wakas, tumingin siya. Migs, hindi mo lang sinubukan patayin ang aking katawan. Pinatay mo ang ama na nagmamahal sa iyo. Ang lalaking iyon ay wala na. Namatay siya sa sandaling nakita ko ang footage na iyon at hinding-hindi na siya babalik. Tahimik ang courtroom. Bumalik ako sa aking upuan. Naramdaman ko ang bawat taon ng aking 69 taon sa paglalakad na iyon. Nagliberasyon ang jury sa loob ng 6 na oras. Nang bumalik sila, sinabi sa akin ng kanilang mga mukha ang lahat bago magsalita ang forewoman sa kaso ng conspiracy na gumawa ng pagpatay sa unang antas. Natagpuan namin ang akusado, si Miguel Alonzo, na guilty. Bumagsak ang balikat ni Migs. Sa kaso ng tangkang pagpatay sa unang antas, guilty. Sa kaso ng embezzlement, guilty. Para kay Lira, ganun din, guilty, guilty, guilty. Ang boses ni Hukom Morrison ay formal, final. Miguel Alonzo, Lira Alonzo, kayo ay natagpo ang guilty sa lahat ng kaso. Ito ang pagpapasya ng korte na kayo ay hatulan ng life imprisonment without the possibility of parole. Life without parole. Mamamatay ang aking anak sa bilangguan. Nilagyan nila siya ng handcuffs. Dinala patungo sa pinto. Tumingin siya pabalik sa akin, minsan lang. Minsan lang. Naghintay ako ng isang bagay. Pagsisisi, lungkot, ilang pagkilala sa sinira niya. Ngunit ang nakita ko lang ay galit. Hindi pagkakasala sa kanyang ginawa. Galit lang na nabigo ang kanyang plano. Wala na ang aking anak. Matagal na siyang wala bago pa man natapon ni Doris ang kape na iyon. 3 linggo pagkatapos ng verdict, isinagawa ng aking abogado ang will na sinubukan ni Migs na patayin ako para makuha. Ang lahat ng assets ng Alonzo Estate, ang 1.2 bilyong piso na development company, ang ari-arian sa Alabang, ang mga investment portfolios, ang mga commercial real estate holdings, ay inilipat sa isang irrevocable trust, ang Alonzo Foundation for Elder Protection. Walang nakuha si Migs. Nang ipaalam ito sa kanya ng prison chaplain, sinabi nila na sinira niya ang kanyang selda, ibinato ang kanyang higaan sa mga bar, sumigaw hanggang sa pigilan siya ng mga guwardiya. Inilagay siya sa solitary confinement sa loob ng 72 oras. Bumisita sa akin ang chaplain 1 linggo ang lumipas, professional courtesy anya. Naisip niyang dapat kong malaman na si Migs, nakaupo ng nag-iisa sa walang laman na selda, ay bumulong sa kanyang sarili. Pinatay ko siya ng walang kabuluhan. Walang redemption arc para sa aking anak. Si Lira ay nag-apela noong Hunyo. Tinanggihan niyon ng Supreme Court ng walang komento. Nanatili siya sa maximum security sa correctional institution, naglilingkod sa life without possibility of parole. Ibinenta ko ang bahay sa Alabang noong unang bahagi ng Mayo. Napakaraming multo, sabi ko sa realtor. Tumango siya, nauunawaan ang higit pa sa aking sinabi. Alam na ng lahat sa Alabang ang kwento noon. Ang lason, ang kasambahay, ang mga nakatagong kamera, ang anak na pinili ang pagpatay kaysa pag-ibig. Itinatag ko ang headquarters ng foundation sa Makati, 3,000 square feet ng modernong office space na may accessible design, mainit na ilaw, at isang mission wall na nagpapakita ng aming mga pangunahing value. Hindi isang mansyon, isang workspace,
Isang lugar kung saan ang mga survivor ay maaaring dumaan sa pinto at makaramdam ng kaligtasan. Ang aming misyon ay direkta, protektahan ang mga matatandang Pilipino mula sa pang-aabuso, pagsasamantala sa pananalapi, pisikal na pinsala, emosyonal na manipulation, pagpapabaya, lalo na kapag ang nang-aabuso ay pamilya. Nag-aalok kami ng legal na tulong, suporta sa investigative, emergency safe housing, counseling services at advocacy. Si Doris Manalo ay naging aming executive director. Ang babaeng naghain sa akin ng kape at toast sa loob ng 20 taon ay ngayon ang namumuno sa isang staff ng siyam na profesional. 3 abogado, 2 social worker, 2 investigator, 1 office manager, at 1 community outreach coordinator. Iniligtas niya ang aking buhay sa pamamagitan ng pagtatapon ng 1 tasa ng lason na kape. Ngayon, nagtatayo siya ng mga sistema upang magligtas ng daan-daan pa. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Si Doris na dating sumusunod sa lahat, ngayon ay namumuno sa mga conference room. Nakikipagnegosasyon siya sa mga prosecutor, hinahamon ang mga defense attorney, nagsasalita sa mga community forum. Ang kanyang boses, malambot ngunit hindi matitinag, ay nagdadala ng bigat ng isang taong humarap sa kasamaan at tumangging tumalikod. Tumawag si Jaime Jimmy Ramos 2 linggo pagkatapos ng verdict. Naging magkasama kami sa dorm sa Ateneo, 47 taon na ang nakakaraan, business partners sa loob ng 15 at magkaibigan sa bawat panahon ng buhay. Dumalo siya sa libing ni Elena. Nandoon siya sa ika-25th anibersaryo ng aming kumpanya. At nang nagtapos si Migs sa business school, nandoon din si Jimmy, ipinagmamalaki tulad ng isang uncle. Narinig ko ang ginagawa mo, Virgil, sabi niya. Gusto kong sumali. Sumali siya sa aming board of directors at nag-donate ng 5 milyong piso sa aming startup fund. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Sabi ni Jimmy sa aming unang board meeting, tumitingin sa buong mesa kay Doris, sa aming lead attorney, si Sarah Cruz, at sa aming financial director, si Michael Torres. Ang pamilya ay hindi ang pinaganakan mo. Ito ay ang mga taong nagpapakita kapag kailangan. Nagtagpo ang aming mga mata ni Doris sa buong conference table. Isang bahagyang ngiti, isang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. May binubuo kaming mas malaki kaysa paghihiganti, mas malaki kaysa kalungkutan. May binubuo kaming isang legacy na hindi malalason. Sa loob ng 3 buwan na magitan kami sa 2 kaso, 3 ang nagresulta sa pag-uusig sa kriminal. Nakabawi kami ng mahigit 20 milyong piso na ninakaw na assets at inilipat ang 7 survivor sa ligtas na tirahan. Isang kaso ang bumabalik pa rin sa akin sa mga tahimik na sandali. Si Lola Maring de la Cruz, 76, isang retiradong librarian mula sa Quezon City. Ang kanyang manugang na babae ay sistematikong pinatuyo ang kanyang mga account sa loob ng halos 2 taon. 10 milyong piso ang nawala. Ang anak ni Lola Maring, nagtatrabaho ng mahabang oras sa Cebu, ay walang ideya na nagnanakaw ang kanyang asawa sa kanyang ina. Nang ipinakita namin ang mga bank record, ang mga forged signature, ang mga dokumento ng shell company, umiyak ang anak ni Lola Maring. Tapos, siya mismo ang tumawag sa pulis. Dumating si Lola Maring sa aming Makati office 3 araw pagkatapos ng paghatol sa kanyang manugang. Hinawakan niya ang aking 2 kamay, lumandas ang mga luha sa kanyang mukhang may kulubot. Iniligtas ninyo ang aking buhay, bulong niya, tulad ng pagligtas ni Doris sa inyo. Tumingin ako sa buong silid kung saan nakatayo si Doris, nagre-repaso ng mga intake form kasama si Sarah. Hindi po, sabi ko ng marahan, ipinapasa lang namin ito. Nang gabing iyon, nagdala si Doris ng 2 tasa ng kape sa aking office. Ang mayaman na aroma ay pumuno sa espasyo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, lason at kaligtasan, pamilyang nawala at pamilyang pinili. Inilagay niya ang 1 tasa sa harap ko, umuusok, init ng walang takot. Para sa mga pangalawang pagkakataon, sabi ni Doris. Itinaas ko ang aking tasa upang salubungin ang kanya. Para sa pamilyang pinili, uminom kami ng magkasama, survivor at savior.
Nagtatayo ng isang bagay na mabuti mula sa isang bagay na kahilahilakbot. Sa labas ng aming mga bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Makati laban sa takip silim. At sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, naramdaman ko ang isang bagay na inakala kong pinatay ni Migs magpakailanman. Pag-asa. 18 buwan pagkatapos ng verdict, nakatayo ako sa downtown Makati office ng aming foundation. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpipinta ng ginto sa buong syudad. Ang Alonzo Foundation for Elder Protection ay nakatulong sa 83 pamilya sa unang taon nito. Nakabawi kami ng mahigit 150 milyong piso na ninakaw na assets. Nakita namin ang 7 matatandang anak na nakonbikto sa pagsasamantala sa pananalapi. Si Doris ay nagbigay ng testimonya sa harap ng Philippine Senate ng 2 beses, tumulong sa pagpasa ng mas malakas na mga batas sa pag-uulat ng pang-aabuso sa matatanda. Noong nakaraang buwan, itinampok ng isang malaking news program ang kanyang kwento, ang kasambahay na nagligtas sa buhay ng isang CEO. Pinanood ko siya ngayon. Sa bintana ng aking office, pinamumunuan ang aming buwanang support group sa conference room. 12 matatandang survivor ang nagbabahagi ng kanilang mga kwento, hinahanap muli ang kanilang mga boses. Si Doris Manalo, dating aking kasambahay, ngayon ay executive director ng isang pambansang kinikilalang non-profit. Kamakailan lang, tinawag siya ng isang magazine bilang isa sa 100 pinakamaimpluwensyang tao sa healthcare. Ginawa niyang isang movement ang kanyang tahimik na tapang. Magandang umaga, Vershel. Lumingon ako. Nakatayo si Jimmy Ramos sa aking pintuan. May dalang 2 kape. Ang aking dating kasama sa kolehiyo ay bumibisita tuwing Huwebes ngayon. Magkakape kami, magrepaso ng mga kaso, mag-uusap tungkol sa lahat maliban sa negosyo. Tunay na pagkakaibigan, ang uri na hindi nagbabantay. Nagpadala si Migs ng isa pang liham, sabi ni Jimmy ng maingat, inilapag ang aking kape. Ang pangsyam na liham sa loob ng OT ng buwan, lahat ay hindi binuksan, nakasalansan sa desk drawer ko. Hindi pa ako handa, sabi ko. Tumango si Jimmy. Nauunawaan niya. Ang ilang pagtataksil ay hindi gumagaling sa paglipas ng panahon. Nagiging scar lang sila na natutunan mong mabuhay kasama. Nagbuzz ang aking telepono. Isang text mula sa aming social worker si Miguel Santos, bagong referral. 82 taong gulang na lalaki, pinipilit ng anak na ibenta ang bahay. Kakaibang aktibidad sa pananalapi. Pamilyar ang pakiramdam, laging ganito. Isa pang kaso? Tanong ni Jimmy. Laging may isa pang kaso. Kinuha ko ang aking kape. Ang espesyal na timpla ni Doris, ginawa ng may pag-iingat tuwing umaga. Ligtas, mainit, isang pang-araw-araw na paalala na ang ilang tao ay pumipili ng katapatan kaysa convenience. Kumatok si Doris at pumasok, nakalagay ang salamin sa ilong, may hawak na iPad. Virgilio, gusto ng Boston Globe ng interview tungkol sa ating pagpapalawak sa Visayas at tumawag ang office ni Senator. 71 taong gulang ako at nagsisimula pa lang sa pinakamahalagang trabaho ng aking buhay. Ischedule mo, sabi ko. Ang lahat ng iyon. Ngumiti siya. Ang parehong ngiti na nagligtas sa aking buhay nang bumulong siya. Huwag mong inumin. Kumusta si Lira? Tanong ko ng tahimik. Nawala ang ngiti ni Doris. Nai-report ng prison medical ang lumalalang kalusugan. Kidney failure. Malamang na mamamatay siya doon. Wala akong naramdaman. Hindi satisfaction, hindi awa. Kalungkutan lang kung saan dating naroroon ang pamilya ng aking anak. At ang bagong safe house? Tanong ko. Binago ang usapan. Bubukas sa susunod na buwan. 10 beds, 24 oras na security. Pinangalanan namin itong Elena Alonzo Memorial House. Ang pangalan ng aking yumaong asawa. Minahal niya sana ito. Ginagawang proteksyon ang trahedya para sa mga vulnerable. Itinaas ni Jimmy ang kanyang tasa ng kape. Para sa pamilyang pinili natin. Itinaas namin ni Doris ang aming mga tasa. Para sa mga pangalawang pagkakataon, dagdag ni Doris ng malambot. Para sa katarungan, tinapos ko. Uminom kaming magkasama, 3 tao na nakatali hindi ng dugo, kundi ng isang bagay na mas malakas. Layunin, katapatan,
pag-ibig. Sa labas, nagigising na ang Makati. Sa kung saan sa lungsod na ito, isa pang matanda ang sinasamantala ng isang taong pinagkakatiwalaan nila. Ngunit ngayon, mayroon silang lugar na pupuntahan. Mayroon silang kami, ang aking tunay na pamilya. Ako ay 79 na ngayon. Isang dekada na ang lumipas mula nang natapon ni Doris ang tasa ng kape at iniligtas ang aking buhay. Kapag tinitingnan ko ang tunay na kwentong ito, nakikita ko ang isang lalaki na nagkamali sa success at legacy, na naniwala na mas makapal ang dugo kaysa sa karakter. Nagkamali ako. Ito ang itinuro sa akin ng kwentong ito. Huwag baliwalain ang mga babala kapag ang isang taong mahal mo ay nagsisimulang tingnan ka bilang isang asset sa halip na isang tao. Huwag maghintay hanggang sa nasa iyong tasa na ang lason upang magtanong ng mga mahihirap na tanong. At hindi mo dapat ipagkamali ang katapatan sa biyolohiya. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing umaga na nagkaroon si Doris ng lakas ng loob na kumilos nang ako ay bulag sa katotohanan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na naglagay siya ng isang tao sa aking landas na pinahahalagahan ang integridad kaysa sa comfort. At nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon na magtayo ng isang bagay na mahalaga. Hindi isang kumpanya na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, kundi isang foundation na nagpoprotekta sa mga vulnerable. Ang Alonso Foundation ay nakatulong na ngayon sa mahigit 300 pamilya. Kamakailan lang, tinawag si Doris ng Time Magazine bilang Person of the Year para sa Elder Advocacy. Nagsusulat sa akin si Migs ng mga liham mula sa bilangguan. Hindi ko binubuksan ang mga ito. Ito ay isang tunay na kwento na parang imposible pa rin. Isang kwento ng lolo na hindi ko naisip na ikukwento. Ngunit kung ang pagbabahagi ng tunay na kwentong ito ay magpoprotekta kahit isang matandang magulang mula sa kasakiman ng sarili niyang anak, kung gayon, marahil ay may layunin ang pagtataksil. Ang tunay na pamilya ay hindi ipinanganak, ito ay binuo. Piliin ang mga taong pipiliin ka rin. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi ng inyong mga saloobin. Mag-subscribe sa channel na ito upang hinding-hindi na kayo makaligtaan ng isa pang kwento ng lolo na mahalaga. Kaya, ano ang natutunan ko sa kwentong ito? Ako ay 79 na. Dapat ay patay na ako, pero may pangalawang buhay ako. Ang tunay na buhay ay ang pamilyang pinili mo. Tulad ni Doris, ang aking kasambahay na naging executive director. Pumili siya ng loyalty. Ang aking anak, si Migs, ay pumili ng kasakiman. Sinira niya ang lahat para sa isang mana na hinding-hindi niya matatanggap. Walang redemption para sa kanya. Hindi biyolohiya ang batayan ng pagmamahal. Karakter ang pinakamahalaga. Kung may nararamdaman kang mali, magtiwala sa instinct mo. Huwag mong hintayin na ang lason ay nasa iyong tasa na. Mag-ingat, God bless you all. I-share mo ang video na ito, baka makatulong ka sa ibang pamilya. Iyan ang tunay na purpose.